Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dyan sa mga kapwa ko OFW, saan man panig po kayo ng mundo. Muli si Coach Jimro ang magbibigay sa inyo ng lakas at pag-asa sa araw nito upang tuparin ang ating mga pangarap at maging matagumpay sa buhay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa mga OFW na nangarap mag-abroad, ngayon po ay nangangarap mag-for good. Ano nga ba makapag-for good ng mabilis ang isang OFW? At mamaya ibabahagi ko sa inyo ang dapat gawin ng isang OFW kung gusto ninyong mapabilis ang inyong pagpo-for-good. Hayaan nyo na kwentuhan ko muna kayo sa karanasan ko nung ako'y nagsisimulang mag-abroad. Gaya ng naibahagi ko nung nakaraan sa aking vlog na kung saan ayoko talaga mag-abroad at gusto ko lang sana ay magnegosyo. Pero dahil sa mga karanasan ko, pero hindi ako naging matagumpay sa mga una-una kong negosyo. Kaya naging solusyon ko noon ay mag-abroad upang makapag-ipon at para matustusan yung pangangailangan ng aking pamilya. Ang buong akala ko noon na kapag ako po ay nag-abroad ay yayaman agad ako at matutupad ko na ang aking mga pangarap. Ang buong akala ko noon kapag ako ay nakapag-abroad, yayaman ako agad at matutupad ko na ang pangarap ng aking pamilya. Pero nagkamali pala ako. Noong 2001, kung di ako nagkakamali, yan yung taon na ako po ay nag-abroad. Hindi ko pinangarap pa mag-Saudi. Ang sabi ko noon, di baling sa ibang bansa, wag lang Saudi. May mga na-applyan ako noon tulad ng Singapore, Taiwan at ang Saudi Arabia. At unang tumawag sa akin yung agency na nagpapaalis sa Saudi. Sinabihan ako na pumunta ako sa agency para ma-interview ng employer. Pumunta naman ako kinabukasan. After ng interview, sinabihan ako na tatawagan na lang daw nila ako. At umalis na kami. Habang kami ay nasa bus, nag-uusap kami ng asawa ko. Sabi ko na sana tumawag sa akin yung sa Singapore. Pero sinabi ko na lang kung sino unang tumawag, doon na lang ako. At pinag-pray ko naman ito. Habang kami ay nasa bus, ay may tumawag sa akin at yung sinagot ko ito na yung sa agency na kung saan sinabi sa akin na nakapasa daw ako sa interview at bumalik ako bukas for medical na. At bumalik ako kinabukasan, nag-medical at nakapasa naman po ako sa aking medical. At doon mabilis na na-schedule yung aking pag-alis papuntang Saudi Arabia. At sabi ko sa asawa ko, magpasalamat na tayo sa Diyos dahil kahit paano mapapabilis yung aking pag-alis. At sabi ko nga sa sarili ko, mag-iipon lang ako at babalik ako para makapagnegosyo at makasama ko na uli sila. Nung ako po ay dumating sa Saudi Arabia, yung inaasahan ko pong magandang trabaho ay naging pangit para sa akin. Dahil nung nasa airport na kami, mga alauna o alas 2 ng madaling araw yon, ay wala pa kaming sundo. Tinawagan pa namin para kami ay masundo. Nasundo na kami mga alas 5 na ng madaling araw. At yun, kami ay hinatid na doon sa aming accommodation at ito po yung malupit na nangyari po sa amin. Yung pagpasok po namin doon sa accommodation, dinala po kami sa kwarto at yung kwarto na pagpasok po namin ay mabaho, walang unan, walang kumot. Noong time po na yon, taglamig. Kaya kami po ay natulog na lamang na nakaupo sa silya. At buti na lang, kinabukasan, may mga Pilipino sa kabilang kwarto. At dito, tinulungan po nila kami at doon muna kami pinatulog sa kwarto nila. Kaya ang sabi sa amin nung driver na kung saan mga Sabado na kami pupunta ng office. Kasi ang weekend po sa Saudi Arabia, Huwebes, Biyernes, noong time na yon. Hindi tulad ngayon, ang weekend na po nila ngayon dito ay Friday, Saturday. Sa madalit sabi, kami po ay pumunta sa opisina at inorient po kami doon at kung saan kami magtatrabaho. Noong nagsimula na kami magtrabaho, 12 hours ang aming duty doon sa rehabilitation center. Ang nakakalungkot o TY, ibig sabihin, walang bayad yung aming overtime. At ito pa, yung isang malupit doon na ATM ang aming sweldo. O ATM naman pala sweldo nyo, di maganda. Ibig sabihin po nung ATM, after 3 months, after 4 months, minsan umaabot pa kami ng 5 months na walang sweldo. Kung paswelduhin man po kami, isang buwan lang at balanse pa yung 4 na buwan, balanse pa yung 3 buwan. So ganyan po yung naging buhay ko nung first time ako nag-abroad. To make the long story short, hindi naging maganda yung trabaho ko. Kaya after 2 years, after ng contract, ako po ay nag-exit. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang lahat. Pag uwi ko sa Pilipinas, nag-apply ako agad. Natanggap naman po ako
dito sa International Airport, dito sa Damam, at bilang ambulance attendants. At after ng ilang buwan, ako po ay na-promote na bilang isang paramedic. Akala ko, swerte ko na. Akala ko, tuloy-tuloy na. Pero ang malungkot, after 1 year, at naranasan ko na naman po yung sweldo na ATM. After 3 months, after 4 months. At diyan po, muli po akong nag-decide na kailangan makahanap ako ng bagong trabaho. Kaya habang ako po ay naririto noon, nag-apply po ako sa mga iba't ibang company rito. At meron ako nakilala at ibinigay ko yung resume ko doon. At after ng mga ilang buwan, ako po ay tinawagan na at umuwi ng Pilipinas na interview at nakapasa. At ito na po yung aking bagong company ngayon. Dito po ako sa steel company, sa company nurse nung una kong pasok. Then after a year, na-promote po ako as senior company nurse. At ang nakakatuwa po rito, simula noon hanggang ngayon, ay hindi po nadidelay yung aming sweldo. Hindi po nadidelay. Meron po kaming allowance, meron pa kaming overtime, binabayaran po lahat. At ang maganda dyan, meron pa kaming yearly bonus. Kaya napaka-bless ko na po sa company ito. Ayan po yung magandang nangyari sa buhay ko dito sa Saudi Arabia. Hanggang ngayon, nagpapatuloy po ako. Kaya ngayon, ako ang OFW na dating nangarap mag-abroad, ngayon nangangarap ng mag-for good. Ang tanong, paano nga ba makapag-for good ng mabilis ang isang OFW? Una, kailangan malaman mo ang purpose kung bakit ka nag-abroad. Ano ba ang purpose mo? Bakit ka nag-abroad? Kailangan maunawaan po natin yung dahilan kung bakit po tayo nag-abroad. Kailangan na alam mo ito upang malaman mo ang iyong deepest why. Dahil kung hindi, mahihirapan ka. Knowing your purpose is very important to your life. Kapag alam mo ang purpose mo sa buhay mo, ay madali mo malalampasan ang mga pagsubok at struggle na pwede mong maranasan habang ikaw ay nasa abroad. Pangalawa, kailangan meron kang disiplina at katatagan. Mahalaga ang disiplina at katatagan sa sarili. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming OFW ang hindi nagiging matagumpay sa buhay. Dahil madali silang matukso at maimpluwensya ng ibang tao. Dito po sa abroad, marami po nandyan nagkakaroon ng ibang babae o lalaki sa kanilang buhay, natutong magsugal, natutong mag-drugs, at marami pang iba na dahil dito pwede tayong mabaon sa utang. At ito rin yung nagiging dahilan kung bakit maraming OFW ang nagtatagal dito sa abroad. Kailangan maging matatag tayo sa buhay dahil kung hindi, lagi tayong ma-homesick at mabilis tayong susuko sa mga pagsubok na nararanasan. Pangatlo, kailangan magkaroon tayo ng extra income. Dapat nag-iisip din tayo ng extra income at hindi puro pagkakagastusan. Habang nandito tayo sa abroad, pwede naman tayong magnegosyo. Lalo ngayon, uso naman na yung online. So, pwede natin gawin yan kahit nasa abroad tayo. Tulad ko, meron akong mga negosyong online na kumikita ko habang nandito sa abroad. At ganon din, turuan at sabihan natin yung ating mga kamag-anak sa Pilipinas, yung ating asawa, anak, magulang, kapatid, na hingin natin ang tulong nila para tayo po ay makapagsimula ng negosyo at matulungan din natin sila. Kung hindi naman, ikaw na lang mismo ang gumawa dito ng pagkakakitaan mo. At kailangan mo lang humanap ng mentor na kung saan pwedeng magturo sa iyo at mag-guide kung paano yung gagawin mo. Pangapat, kailangan magbigay ka ng time frame. Kung gusto mo mapabilis ang iyong pagpo-for-good, kailangan magbigay ka ng time frame sa sarili mo kung ilang taong ka lang dito. Magagawa mo lamang ito kung magseset ka ng goal. Kailangan be specific at achievable ang goal mo. Although hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw, sa susunod na taon, pero iba pa rin yung nagseset ng goal at may plano ka sa buhay mo. Panglima, kailangan mapanatiliin mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Panatiliin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Tandaan po natin, apart from God, we can do nothing. Wala kang magagawa kung wala sa iyo ang Diyos. Mahalaga ang pananampalataya dahil ito ang makakatulong sa iyo para mapabilis ang pagpo-for-good mo. Mahalaga na maintindihan mo sa buhay na kung saan ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay merong dahilan at mahalaga ang pananampalataya. Mawala na ang lahat, wag lang ang ating pananampalataya sa Diyos dahil kahit anong mangyari, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. At dahil sa pananampalatayang ito rin yung magiging dahilan para mas mabilis ka makapag-for good dahil i-guide ka ng Diyos sa tamang pamamaraan. Naniniwala ako na lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Kailangan mo lang maunawaan ito. God's perfect timing.
hindi sa paraan na gusto mo, kundi sa paraan at kalooban ng Diyos. Dahil kung pangarap natin ang makapag-for good, ayan din ang pangarap at kalooban ng Diyos sa iyo. Pero lahat ng bagay, may itinakdang oras at panahon ang Diyos. Matuto tayong mag-antay. Tulad ko, ilang beses na ako nagbalak mag-for good. Dahil inaantay ko yung tamang panahon para dyan. Naniniwala ako na may plano ako sa buhay ko at mas maganda ang plano ng Diyos sa akin. Knowing God purpose ay mahalaga sa akin. Dahil bilang OFW, marami tayong kalaban dito. Unang-una na dito, yung homesick. At minsan, yung mga kapwa mo Pilipino na katrabaho mo na hinihila ka pababa, imbes na hilain ka pataas. Minsan, mga kamag-anak din natin sa Pilipinas na kung saan tayo po ay sinisiraan. At marami pang pwede na gumulo sa ating isip habang tayo po ay naririto sa abroad. Tukso, ito ang kalaban ng mga OFW. Kaya sa mga kapwa ko OFW, sa mga kamag-anak natin dyan sa Pilipinas, mga kababayan natin, tulungan po natin ang mga OFW na mapabilis ang kanilang pagpo-for-good. Pag-pray po natin sila, magkaroon po tayo ng open communication sa pamilya po natin at mag-isip tayo ng mga negosyo pagkakakitaan upang mabilis tayo maging matagumpay sa buhay at makapag-for good ang ating mga OFW. Hilaan tayo pataas at huwag tayong maghilaan pababa. Kaya kung nagustuhan nyo po yung video ko, please like, share, and subscribe po para updated po kayo sa mga i-upload kong mga video. At lagi nyo pong tandaan, ito po si Coach Jimro ang nagsasabi na success start when you decide to begin. At walang mahirap sa taong may pangarap. God bless.